So, good evening guys. Welcome sa ating webinar, no, brought to you by Tickmill and of course our Asasi Crypto and Forex community. Para sa mga nandito ngayon sa ating webinar, don't forget yung wala pang Tickmill, no, para makasama tayo sa GC kasi yung ibang mga cheat sheet, presentation, ibinibigay natin doon lang sa exclusive sa GC ng Tickmill. So, ang kailangan nyo lang mag-register sa Tickmill under ng Asasi. So, PM lang kayo sa akin kung hindi nyo pa alam. Nandito rin yun sa description ng video na ito. So, right now, mag-uusap tayo about supply and demand zone. Ito na yung detailed, no? Detailed na tutorial. Bakit detailed? Yung nakaraan, tsaka may more focus yun sa smart money, merong breakup structure, blah, blah, blah. Okay? Yung order block, may mga ganun pa, no? Pero ngayon, pag-uusapan natin 'to ng mas detalyado. As per book, kumbaga. Kung ano yung sinasabi ng libro, pagkatapos niyan, kung ano yung pinakamaganda, inilagay na natin. Okay? So, mas detalyado ito doon sa isa. Magfo-focus muna tayo, guys, una, price action. Ibig sabihin, walang indicator. And then, next step natin, may indicator naman dadagdagan natin ng confirmation with the help of indicator. Okay? So gusto ko lang mag-thumbs up lahat, no? Thumbs up lahat o type Y kung okay naman lahat ng nandito nasa webinar natin. R, ayan, Rene, Eunice, Y, okay, type Y, okay, good. Sino pa? Sir Lester, okay. Yan, good. So, meron ano, meron na nag-approve sa atin. So, start na tayo ng lesson natin about supply and demand zone. So, pag-usapan natin, ano nga ba talaga tong supply and demand zone? Tapos, ano yung mga requirements para masabi natin na valid yung supply and demand zone? And then, titingnan natin kung ano yung mga format o structures na tinatawag na supply and demand zone. By the book yan, kung ano yung sinasabi ng libro. At the same time, yung pinag-aralan natin nung nakaraan kasi na simplified na supply and demand zone. So, pag-usapan yan natin, share lang natin yung screen sa share screen 1. Okay? So, puntahan natin yung lesson natin yan. So, una, paki-check nga kung nakikita, type number 1 kung nakikita nyo tong presentation na Asasi and Supply and Demand Zone. Pa-type naman. Gusto ko lang makita. Yan. Okay, goods. So, supply and demand zone are areas on the price chart where buying or selling pressure is higher. Okay, pagkatapos niyan guys, kung titignan nyo yan, dito sa supply and demand zone, normally andyan yung mga institutional, no, na movement na tinatawag. Alam niyo naman kung bakit, kasi kailangan natin diyan ng mga malalaking mga candles. Andiyan yung possible reversal. Diyan yun. Ang kagandahan nito, umpisa pa lang, pwede mo nang makita supply and demand zone. Unlike sa support and resistance, kailangan mo muna nagbabounce na doon 3 beses, 4 na beses. Ang problema sa support and resistance, habang mas maraming nagbabounce, mas nagiging weak yung support and resistance natin. Okay? And then, ang supply and demand zone, buong area na mismo. Kung ano yung area mismo. So, may price area yan na tinitingnan tayo. Now, kung makikita nyo dito sa right side, kunyari, ito ang demand zone, yung iba nag-e-entry sa unang talpak sa pinaka-week, unang week pa lang dito sa taas. Okay, yung iba naman sa body ng candle, doon sila. Yung iba naman, 50%. Actually, ang mahalaga, meron kang supply and demand zone. Ito ay mga basis lamang kasi dito tayo mag-aabang ng confirmation ng candles later on. Through candles itself, walang indicator guys, through candles itself, posible mong malaman na possible may reversal na mangyayari dito. And then pwede ka mag-buy. Kung dito naman sa taas yan, yung supply zone natin, pwede kang mag-sell. Ngayon guys, ang shortcut na tawag ko dito ay SD zone, no? SD zone, supply demand zone. So, yan pagka sinabi kong SD zone, ayun yung supply and demand zone natin. So,
Now, naalala nyo, meron tayong tatlong criteria para masabi natin na merong valid supply and demand zone. Una, nag-break siya ng structure kasi market structure, basic talaga yan kahit sa price action kapag nag-break of structure siya. Now, meron din siyang big rally, okay? Yung ibig sabihin, malalaking mga candles at pagkatapos nun, magpuproduce siya ng gap. Doon siya magiging valid. So, kung makikita nyo dito, demand zone, ito, yung buong last candle nito. Tapos, ito yung green natin, green candles. Rally yan. So, malalaking mga candles na kung saan meron tayong fair value gap o imbalances na tinatawag. Okay, mga rally. Yan. So, normally, minimum 3 candles para merong FBG. Kaya mas maganda talaga, minimum 3 candles. Ngayon, saan ako madalas tumitingin? Actually, 2 hours, 1 hour, and then 30 minutes. Hindi ako pumapasok basta-basta sa 15, 5. Pagka gusto ko lang makita yung detalye. Pero more dyan ako nakabase. Pwede ka rin tumingin sa 4 hours para makita mo lang yung bias. Tapos pwedeng tumingin ka dyan ng time frame pa na sweet spot para sa'yo pagka nakita mo. Minsan depende rin sa sa peers na tinetrade mo. Ako kasi primarily ngayon gold ako ngayon. Then paminsan-minsan may forex. Okay? So ito yung supply and demand zone natin. Ano yung tatlo? Una, kailangan may big rally. Nag-create siya ng breakup structure. Then pangatlo, merong gap. Yan yung sa simplified natin kung naalala nyo. Yan yung tatlo na mahalaga para masabi natin may demand zone. Coach, paano pagka walang gap? Hindi siya strong na supply and demand zone. Pwede pa rin siyang supply and demand zone pero hindi natin masasabing strong supply siya or demand zone. Okay? Klaro tayo doon? Now, next tayo. Ito yung structure na inaabangan natin. Ayan yung drop-based rally, rally-based drop. Okay. Huwag niyo gaanong intindihin to muna. I mean, huwag niyo gaanong i-technical sarili niyo. Ibig sabihin lang niyan, okay, para maintindihan niyo. Pabagsak ang market, biglang nagkaroon ng base, nagkaroon ng rally. Ang rally, downtrend, sideways, tapos uptrend. Kuha? Yun lang yung rally, yan lang ang drop-based rally. Rally kasi pataas. Wala namang rally pababa. Normally, ang drop ang tawag natin ng pababa. Ito naman, up, horizontal, o sideways, then drop. Ngayon, saan ang ating supply and demand zone? Nasa base, guys, nasa base. Kung ano yung base, andun yung supply and demand zone. Ito yung reversal natin na tinatawag, no? Nagkaroon ng reversal. Ngayon, yung structure na yan, hindi nyo, baka nalilito kayo. Pero meron tayong, kung naalala nyo, may binigay akong cheat sheet nung nakaraan, same lang din yun. Wala lang pangalan ng drop-based rally, tsaka rally-based rally. Ngayon, ito, paborito ko rin to. Continuation. Pero sinasabi ng book na weak zone yan. Okay? Medyo mahina yung ganyan trade. Pero nakikita yan, maganda yan, continuation ng trend, puro pataas. Tapos kukuhanin mo lang yung salo ng supply, ng demand zone. O kaya pagka pababa, puro supply zone lang ang titirahin mo, doon ka lang magte-trade. Okay? So, yan yung structure. Kasi itong drop-based rally, okay, tsaka rally-based drop, reversal to. Okay? Ito namang drop-based drop, rally-based rally, ano to? Ito yung continuation ng trend. Kung ano yung trend. Okay? So, dapat makuha nyo. Kasi dyan mag-decide kung, teka, tatama ba dyan o hindi. Dyan siya kasi magde-decide. May naalala ako, no? May sisilipin pala akong, saglit lang, ha? Meron akong ginawa ng isang araw.
kinuha ko yung sample. Yan, ganito rin yung supply and demand zone natin. Meron kasing demand zone, minsan hindi siya nag-ano, no? Hindi siya, ayun, ito. So, kuhanin ko to para magamit natin. Maganda rin kasi to. Saglit lang guys, ha? Okay. Kuhanin natin to. Copy. Para hindi ko makaligtaan. Maganda tong pinag-uusapan natin kasi. Okay, sorry ah. Saglit lang. Gawa pa lang ako isang folder. Okay, klaro ba sa inyo yung ating drop base na to? Okay, drop base rally, rally base drop. Okay ba sa inyo yan? May naiintindihan kayo. Pero para hindi kayo malito, ito lang ang example ng picture niyan. Ganyan ang galaw ng rally base drop. Ito yung reversal. Pwede yung hindi pantay guys ha. Pwedeng hindi yan pantay na pantay. May mataas dito, may weak dito, o kaya may weak dyan. Okay? Ang point lang natin is nag-uptrend siya, nag-consolidate, and then, ano nangyari? Nag-drop ang market. Ngayon, nasaan ang supply zone natin? Ito ang supply zone natin. Mamaya natin dedetalye yan. So, ano mangyayari pagka ganito ang ating supply zone? So, merong may rally dyan, okay? Tapos, sabihin natin, ito yung breakup structure niya. So, pababa na tayo, downtrend. Ine-expect natin na babalik ang presyo somewhere here sa supply zone natin. Yan yung rally base drop. Okay? Tatandaan natin yan. Huwag kaliligtaan. Now, meron din tayong drop, pababa. Biglang nagkaroon ng base. Okay, then nag-rally pataas. So, dahil dyan sa rally na yan, meron tayong demand zone dito sa area na to. Tapos, doon tayo bibili. Okay? Klaro ba sa inyo guys? Can you type 3? Gusto ko lang makita kung klaro sa inyo. Type 3 kung naiintindihan, nakakasunod. Then, mag-ano lang kayo unmute lang kayo kung may question kayo. Okay, klaro naman. So, ito yung ano natin, ito yung reversal natin, itong dalawang to. So, nakita na natin yung reversal na may supply and demand zone kung paano makakahanap. Ngayon, yung drop, base drop, continuation. Kung mapapansin nyo dito, downtrend tayo. Drop, then nag-consolidate, okay, then drop. Actually, isa to sa maganda, sa totoo. Although sabi nila weak to, pero klarong-klaro kasi sumusunod ka lang sa trend. Minsan kasi sa reversal, pagka nagkamali ka ng confirmation, wala pa lang, hindi pala reversal yon, continuation lang ng trend. Okay? So, andito ating supply zone. Anong mangyayari dyan? Okay. Ang mangyayari dyan, una, nakakita tayo ng big rally. Okay? Nakakita tayo somewhere, sabihin natin ng breakup structure dyan. Okay? So, expect mo na babalik dito ang price bago siya bumagsak. So, sell ang gagawin natin sa position na yan. So, kabaliktaran naman ng rally, pataas, biglang nag-consolidate. Ngayon guys, pwedeng hindi to pahalang ha. Pwedeng hindi to pahalang. Ang mangyayari niyan ganito, rally o kaya drop, tapos pababa ng kaunti, okay? Tapos angat. Kuha, pwede siyang maging ganun, ha? Hindi yan exactly dahil sa picture, horizontal lang din ang galaw. Ang galaw natin, tandaan nyo, ang raging na tinatawag, hindi lang eksaktong up and down, okay? Pwede rin yang up and down pero medyo pataas or up and down pero pababa ng kaunti. Pero makikita mo, up and down pa rin siya. Walang rally na tinatawag. Tsaka syempre, hindi masyadong malaki yung bagsak from the beginning. Okay? Klaro tayo dito Nakakasunod lahat. Okay, walang tanong? Okay. Now,
So, yan yung 4 different structures na dapat nyong tandaan. Ngayon, Coach, ano yung confirmation namin na dapat naming makita dito sa supply zone o sa demand zone? O, ngayon, dyan na papasok yung ating mga candles. Ngayon, sa totoo, napakarami ng candles na to. Pero meron lang tayong apat na tatandaan. Ngayon, i-scan ko lang yung mga bullish candle na madalas gamitin is yung bullish harami o bullish engulfing. Ngayon, kung papansin niyo, yung dalawang yan, magkabaliktad lang yan, ha? Yung bullish harami, papasok yan mamaya sa inside bar. Later on, doon sa simplified natin. Okay? Ngayon, meron din tayong so, ibig sabihin, ganito yan. Ito yung makikita niyong reversal na una, pwede nyo makita yan as a supply and demand zone. Pangalawa, pwede nyo ring makita yan doon sa pagbabouncean. Kung saan ka magbabay at kung saan ka magsesell. Okay? Klaro tayo dyan? So, yung mga candles na yan, yung mga reversal natin, candlestick pattern confirmation yan, na possible may reversal. So, hindi mo na kailangang i-memorize yung bullish harami. Okay? Tung engulfing, madali naman yan. Okay? Mamaya, pag-uusapan natin yan, meron tayong technique para matandaan yan. Okay? Klaro tayo dyan. Itong 3 white soldiers na to, tsaka 3 red crows, medyo wala yan sa ating ano. Okay? Kaya pwede nyo na lang isipin. Ayan, may mga tweezer bottom pa, morning star, pero sinimplified natin yan. Paano natin sinimplified? Yung apat lang na to ang tatandaan nyo. Okay? Pin bar o long wick. Okay? Ano ba yung pin bar o long wick? Ito yan. Ngayon, ang pin bar guys, kung papansin niyo, hindi yan, maraming klase yan. Pwedeng, ito tayo. Okay. Pwedeng walang ganyan lang. Ito na yan, sorry. Ba't ko nga pala ako nagdo-drawing? Kanina, lahat yan, pwede mong i-classified as pin bar. Kaya hindi mo na kailangang memorizein. Kuha? O, kaya lang tong green na to, tapos pabaliktad, bullish pin bar daw din yan. Okay. Ngayon, ito, pin bar. Ito, shooting star, pin bar. Inverse hammer, graveyard doji, pin bar. Morning star, consider natin yan na pin doji, na may parang pin bar. Tweezer, pin bar. Tweezer top, pin bar. Evening star, pin bar. So, anong ibig sabihin mo? Basta pagka nakakakita ka ng mga candles na maliliit ang body at mahaba ang mga buntot, pin bar yon. Pwede mo siyang i-classify as pin bar. So kapag kaya nakita mo sa supply and demand zone, possible meron tayong reversal. Okay? Klaro tayo dyan? Hello? Okay ba? Type 7 nga kung okay naman lahat. Type 7. Ano nangyari? Yun. Parang may nawala kasi sa ano ko sa screen ko. Okay. Klaro tayo dito. So ito yung mga dapat. Okay na tayo sa pin bar. Now is engulfing. Ang engulfing guys, tandaan nyo lang, mas malaki ang body ng second candle compare sa first candle. Ngayon, ayun. Ito, kung makikita nyo, ito yung first candle natin. Ano yun natin? Palakihin natin. Engulfing tayo. Ba't nawawala yung drawing? Ayun. Ayan. Ito, maliit. Ito yung first candle, maliit, di ba? Okay. Pagka yan, may malaking, regardless of the week, hindi nyo papansinin ng week, ha? Hindi pinapansin. Ang pinapansin nyo, body. Yung body, pwede rin yang
nandito, okay, walang problema hangga't hindi niya nilalampasan yung body ng green. Tapos maliit siya dito. O kaya pwede rin ganyan lang tapos medyo maliit siya. Hindi pwedeng pantay, parehas. Pantay yung nasa taas, pantay yung nasa ilalim. Okay, hindi pwede yon. Klaro tayo doon? Okay. Now, ano ibig sabihin nito? Pagka ganito ang candle, possible bullish tayo. So, kailangan matapos muna yung first candle, tsaka second candle sa dulo. Nakuha? Now, pagka ito naman ay baliktad, nauna ang green, tapos mas malaki ang body, so pwede rin yung ganito maliit na body, may wick, tapos isang mahabang body. Consider din yung engulfing. Basta yung nakaloob, no? Mas matlaki yung body ng second candle. It's either bullish yan, depende na sa kulay, magkakatalo. Kung ano yung dulo, kung green candle yan, bullish tayo. Yung second candle mo ay red. Ngayon, hindi pwedeng hindi pwedeng ngayong magkakaparehas ng kulay yan. Tandaan nyo. Hindi pwedeng magkakaparehas ng kulay. Dapat green kasi green yung una, tapos red yung isa, or vice versa. So, yan yung engulfing candle. Ngayon, ang kabaliktaran naman yan, yung inside bar na tinatawag. Bullish din ito kasi downtrend pabagsak. Tapos biglang darating ang darating sa atin ay ito, green candle. Tapos inside bar, kaya inside yung mother candle, maliit yung sumunod na candle. So pwedeng hindi yan ganyan kaliit. Pwedeng yang maliit lang na ganyan. Okay, na candle. O kaya dito. Ang point natin is yung body ng mother candle, napapaloob niya yung second candle. Gusto ko may tanong. Gusto ko maging klaro sa inyo. Can you type 8 kung klaro to sa inyo? Mahalaga kasi itong apat na to. Okay? Yung bullish engulfing tsaka inside bar, tandaan nyo lang, isang malaki, isang maliit, or vice versa. Ngayon, kung ano yung second candle, yun ang signal na pwede tayo maging bullish. Ngayon, sa inside bar, guys, eto, buti pala, naalala ko. Pinapakita nito na ang market ay indecisive. Kaya para ma-confirm mo, antayin mo uli yung isang candle. So halimbawa, red, inside bar, green, dapat isang green uli dito sa area na to, na mas mataas. Para masabi mo, ma-confirm mo, halimbawa, ito. O kaya, yung breakout niya dito na candle na green, okay, confirmation niya na bullish tayo. Yung breakout niya sa low, okay, na isang candle, confirmation niya na bearish tayo. Kaya yung inside bar, hindi yan lang mismo ang magko-confirm. Yung ika-third candle. Kailangan mabasag niya yung high o yung low ng mother candle. Klaro tayo dyan? Okay, kung klaro tayo, thank you. Okay, now, dito tayo sa last candle natin. Ang pagkakaiba lang nito, para rin tong, parang ano rin, ganito, o inside bar, pero umangat. Okay, umangat. So, halimbawa, ito ang body niya. Ano kapansin-pansin dito? Mas mataas. Okay? Pero, yung 50% na body ng candle na to ay lumampas. So, meron tayong possible candle na naman dito na magko-confirm, okay, na tayo ay bearish. Pero consider na to na bearish. Consider mo na yan. Kaya lang, kailangan mo ng confirmation. Okay? Ngayon, dito naman sa kabila, baliktad naman. Okay. Yung 50% ng candle, okay, nalampasan niya, tapos medyo mababa siya ng kaunti dito. So, akala mo, downtrend, di ba? Pababa.
Pero tong 50% na nilampasan niya yung candle, signal yan na ito ay isang bullish na pattern. Piercing pattern ang tawag dyan. So, ito guys, habang pinag-aaralan natin to, yan, kapag ka nakakakita kayo ngayon ng mga candles na yan dito sa supply zone natin o kaya sa demand zone natin, there is a big possibility na gagana yung ating supply and demand zone. Mas nakikita natin yung validity, yung probability natin mas lumalakas. Okay. Now, kung naaalala nyo, ito yung binigay ko nung nakaraan. So, ibig sabihin, maaaring tong candle na to, nakakita tayo dito ng isang engulfing na bullish. Okay? Pagdating dito, nakakita ka ng pin bar. Okay. Mahabang wick pin bar. May mahabang wick. So, yun tumama sa demand zone. Pero ako normally, hintayin ko yung second candle. I just want to make sure na bullish na tayo. Ngayon, with the help of the indicators or other strategy, pwede mo yang pwede mong dagdagan yan, para mas lumakas yung confirmation mo. Okay. Ngayon, tong drawing na to, papipiliin ko kayo medyo mahirap yung type eh. Ang tatype nyo lang, ano ba to? Rally base drop o drop rally base? DRB o DBR. Papiliin ko na lang kayo. Drop base rally o rally. Okay, very good. Okay, DBD, hindi to DBD kasi drop base drop. Hindi siya nag-drop. Kung papansin niyo, ipapakita ko sa inyo. Okay, drawing natin uli. Nasaan yung ating ito pala naka-draw. Downtrend. Okay. Horizontal. And then rally. So ito yung base. Actually guys, kung familiar kayo sa mga pattern nung nakaraan, ayan double bottom yan. Double bottom din yan. Ngayon, mas maganda kasi meron kang tinitignan na supply and demand zone. Yung iba, sisimplihan lang nila. Ayan ang support ko, tumalbog na. Pero, yung pangalawang talbog kasi, dito pa lang, alam mo na meron kang demand zone. Ngayon, iintayin mo na lang umuntog dito. Ngayon, dito, it's either pin bar, inside bar, o anumang klase ng candlestick pattern ang pwedeng magpa-confirm sa'yo na gagana ang demand zone. Okay, klaro tayo dyan? Okay, next. Ito, malinaw, continuation of trend. So, anong nangyari dito? Meron tayong rally, pataas. Okay, base, biglang nag-sideways siya. Tapos, up. Continuation ng trend to. So, anong tatandaan nyo ulit? Ito yung pinaka-simplified Ayan, tatandaan nyo lang, dapat meron tayong aggressive move na nag-create ng imbalances at meron breakup structure. Pagka meron yan, solid tayo. Ngayon, mas naintindihan nyo ngayon kasi itong candlestick pattern, actually, sa price action strategy, lesson 2, pinag-aralan natin to. Kaya yan sunod-sunod Kasi panghuli, actually, yung tatlong lesson na yan, actually, malakas na. Apat yata yung lesson na yan. Kasama yung trend line. Okay? Kasama yung trend line. Pagka pinagsama mo pa yan, malakas na. Tapos dadagdagan mo pa ng kung may indicator ka. Pero make sure, simplified lang yung inyong mga strategy. So, ito yung mamaya, pag-uusapan natin yung supply and demand zone, paano ka papasok. Now, ito yung continuation of trend. Ito yung continuation ng downtrend. Ito, continuation ng uptrend. So, may base dyan, yun yung gitna. Ganyan ang itsura o kalalabasan yan. Okay? Now, meron pa yan.
Hindi pa tayo dyan nagtatapos. Paano ko masasabi na malakas? Okay. So ito yung drop-based rally natin, rally-based drop. Okay? Drop-based drop, rally-based rally. Yan yung continuation pattern natin. Yung kanina reversal pattern. Now, ito yung supply zone, no? Ah, pagka nasa taas yan yung area na yan, nag-drop ang market. Okay? Example yan ng rally-based drop. Merong na-create siya na supply zone. Okay. Now, may tinatawag din tayong mga basing candles week. Okay, hindi ko na nilagay pala dito 'yan, yung proximal lines saka distal line. Ibig sabihin ng proximal line, yun yung inner na linya. Ngayon, paano ka ba magdo-drawing ng supply and demand zone? Ito yung sinasabi ng iba. Maraming ito yung sabay the book, no? Sabay the book ang pagdo-drawing niya. Teka lang ah. Okay, ito. Yung body na last candle sa taktok, hindi niya tinitignan kung green yan o red, okay? Doon sa tuktok, yung body niya, tapos yung wick niya sa pinakamataas, yan ang supply zone. Ngayon guys, ito pwedeng ganito. Nataon, mataas ang wick nito, okay? Pwede mong isama yung wick na yon. The more na lumalaki yung supply and demand zone mo, yung risk mo, kumbaga, lumalaki rin eh. Kasi syempre, maglalagay ka dito. Okay, pero later on, maano mo yan, makikita mo yan. Ngayon, yung week niyan, isasama mo. Body. Ako naman, normally, yung last green candle ako na tumitingin. Okay? Pero sinasama ko yung pinakataas. Pero lumalabas kasi kung last green candle, order block na yan. Kaya maganda, sama mo talaga yung buong supply. Actually kasi ang order block, sabi ng ibang libro is the specific supply and demand zone. 'Yun ang order block. Nakakasunod ba guys? Kung nakakasunod, can you type 7 please? Buhay pa? Okay, buhay. Isa lang ang nag-7, dalawa, tatlo. Gusto ko 5. Dalawa pa magsa-7. Wala, tulog. Okay, good, good. Okay, now, di tapos na tayo dyan. Yung isang example naman natin, ito, demand zone. Yung pinakababa niya, tapos yung pinaka-last candle. Hindi na sinama itong buong red na to. Pero ako, normally, I prefer yung may red din. Ngayon, sa indicator natin na supply and demand zone, depende rin siya eh. Actually, hindi siya sa last candle. Kasi ako, parang supply and demand zone plus order block yun. Kaya yung last red candle, yun ang tinitignan ko. Tapos, kung meron mang sumobrang weak, sinasama ko. Kung sa green man o hindi. Pero siya dito, yung pinaka-base candle ang tinitignan nila. So, dito sa libro, okay, bottom ng basing body, excluding the tail. Dito naman, excluding, yung tail niya kasi dito eh. Pero yung up niya, distal line and proximal line. Hindi na tayo gagamit nito yung mga anong yan. Ito, distal line, yung pinakataas sa supply zone o yung pinakababa. Distal line ang tawag dyan. By the book yan. O kaya proximal line. Now, kung makikita nyo uli, ayan, demand. So, ang ginawa niya, itong last green candle na to, ang pinakadulo, yan ang ginawa niyang basing candles. So, top ng basing candle bodies, tapos bottom ng basing candles. Yan yung by the book natin. Okay, makikita mo, drop, base, rally.
Kaya yung makikita nyo yan, drop-based rally. Drop-based rally. Okay. Ito yan. Okay? Demand zone, supply zone. Now, okay. Diyan ang aabangan mo para bumili ka, like yung nangyari dito. So, una, nakakita ng valid. May rally, may drop. Ngayon, ang isa sa hindi gaano dito sa anong to, hindi natin kita, pero meron siyang breakup structure. Possible baka ito, ang breakup structure. No, 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 sorry. Somewhere here dapat yan eh. Okay? Hindi lang natin alam sa lower time frame. 1 week kasi ito. Now, ito. Anong klase ng candle confirmation itong nakita nyo dito? Bali, ang titignan nyo is tong candle na to, 1, tapos tong red big candle. Sino makakapag-type? Anong klaseng candle yan? Engulfing. Good. So, bullish engulfing yung candle na yan. Diyan nag-umpisa yung demand zone natin. O now, ano namang klase ng candle itong red at green na nakita nyo dito? Okay. Inside bar yan. Inside bar yan. Bakit? Napapaloob to. Wala tayong OB na candlestick, wala tayong OB. Ang ano natin is candlestick pattern. So, napapaloob yung candle na to dito. Okay? Tandaan niyo yan. So, kasama yan. Okay. Okay, next. Okay, dito naman. So, medyo kakaiba to. Itong candle na to. Sinisilip ko. Pero pwede natin siyang i-consider. Actually, doji ito eh. Indecisive. Sige, hindi na natin na ano yan. Ngayon, ano namang candle ang nakita nyo dito na nagkaroon tayo ng reversal? Anong candle to? Itong nakikita nyo, isang green, tapos may red po. Pero ayan oh, may nakikita na ako dito lang sa candle na to. Ano tong candle na to? Sir Mark, wala po tayo sa candlestick pattern na OB. Order block po yon, iba po yon. Okay? Ang OB ay hindi siya candlestick pattern. Okay. So, yan ay pin bar. Okay? So, i-remind ko lang kayo, yung 4 major candlestick pattern natin ay ito lang ha. Para maging klaro sa inyo. Teka lang. Linisin ko lang tong annotation natin. Okay. Ito yung general natin. Bibigay ko yun sa Asasi Tickmill GC natin. Ngayon, ito lang 4 ang tatandaan nyo. Pin bar ba yan? Engulfing ba yan? Inside bar ba yan? O dark cloud o piercing? Piercing, bearish, bullish. Dark cloud, bullish. Bearish, sorry. Nagkabaliktad. Okay. Yan. Okay? Tatandaan nyo lang. Yung 4 na yan ang major natin na tinitignan. Inaabangan natin yan. Pagka nakita nyo yan, there's a big possibility of reversal. Okay, so klaro tayo dyan. Now, ito na. Tandaan nyo to guys. Ito, isa to sa mahalaga. Habang wala pang untog ang supply zone, demand zone na tinatakan mo, mas malaki yung possibility na untugan siya. Very strong ang zone na yan. Pagka yan ay nagpagalawang untog, pwede mo pa rin abangan, strong pa rin siya. Pero pagka pangatlo, pwedeng hindi na niya i-respect ang supply and demand zone. Madalas, 3, 4, 5. Pero meron din umabot ng 4. Tandaan niyo yan. Yung fresh zone
dapat nasa utak nyo, uy, fresh to na supply and demand zone. Okay? Ngayon, mamaya, magkakatalo-talo kasi yan kapag ka gumawa ka, uy, saan siya uuntog? Okay. O, kung mapapansin nyo, dito sa example na to, yung ika-apat, binrate na niya. Nagkaroon ng first retracement, second retracement, kaya lang hindi ko makita ang ano niya dito. Okay. Kinuha niya yung ano, yung supply zone natin. One day kasi yan eh. Baka yung supply zone niya ay iba. Okay, so first retracement, okay. Second retracement, okay. Third retracement. Pero kung isang kapansin-pansin, malaki bagsak nito, medyo lumiit ang bagsak nito, mas lumiit ang bagsak nito. Tandaan nyo rin yan. Pero ang ano natin is yung fresh zone. Keywords yan, number 1 keyword. Yes, consider yung morning star and evening star, general pin bar na rin yun. Ha? Kaya tayo may shortcut na pin bar or long wick. General, hindi mo na dapat tandaan yung iba. 4 lang ang tatandaan mo. Okay, yung dark cloud piercing, pwede nyo pagsamahin yung word pero magkaiba yun. Dark cloud piercing, inside bar, engulfing, tsaka pin bar or long wick. Okay, now, okay, next is, ito pa. Habang mas maraming untog, yan. Ngayon, yung yan, strongest kapag ka isa lang, halimbawa, pin bar lang yan. Normally, pin bar lang yan. Katulad nito, okay, itong example na to, ano to? Itong dalawan to, itong green tsaka itong red. Hindi tayo gumagamit ng internal OB. Okay, hindi tayo gumagamit ng internal OB dito sa anong to. Okay, mamaya, maraming plotting tayo ng ano, halimbawa, 4 hours, tapos 2 hours. Kanina, okay, hindi ko makuha yung tanong. Dito ba yan, sa area na to? Wala naman tayong internal OB, guys. Okay. Wala tayong internal OB akong nakikita. Dito ba? Sorry, teka. Saan ba yun? Ayan. Unang-una, ito yun eh. Unang-una, wala tayong OB na tinitignan. Okay? Wala sa lesson natin yan. Okay? Ang lesson natin is, ang tandaan nyo, ang lesson natin is supply and demand zone. So, forget about OB. Kasi, yung OB, kaya lang natin yung nadain kanina, mas specific lang siya, mas pinaliit mo yung supply and demand zone. Pero ang focus natin is yung buong area ng supply and demand zone, not only OB. Okay? Ngayon, it's up to you kung gusto niyo aralin ng OB, although wala na akong ganong dedicated video tutorial ng OB. Somewhere here lang yun. Ito lang yung mga ano natin. Okay? Ito ba, Eunice? Wala dito. Ayan, ito yung isa na chart. Okay? So, ayan, kung makikita nyo dito, alam ko na yung sinasabi nyo, yung mga dito magkakaroon ng supply and demand zone. Mamaya, hintayin nyo yan. Before nito, dito, hintayin nyo yung susunod na lesson. Meron pa tayo doon. Yung before nito, ayan na, ito yung before. Okay, yan lang yung ating ano eh. Okay? Next tayo. Nasaan na tayo? So, una, fresh zone. Kailangan may fresh zone tayong nakikita. Habang may fresh zone, mas malakas. Okay? Now, ito naman, yung strongest point natin, habang dumadami yung time, ini-spend ng zone doon, nagiging weak. 1 to 6 candles, beyond 6 candles ng zone, nagiging weak yung ating zone. Okay?
Gusto ko naintindihan yan. Pero ito para sa akin hindi gaanong napakahalaga. Ito. Kasi kapag ka may inaral nyo yung divergence, inaral nyo yung MACD, dinagdagan nyo yan, makikita nyo kung may reversal pa rin talaga. The point is, habang humahaba yung ating raging consolidation sa market, mas nagiging weak. Baka butasin niya na yung supply or demand zone natin. Okay? Ang pinakamahalaga is tong first and second. So, normally, saan ka pwedeng mag-trade? Sa fresh zone, sa unang-una, tsaka sa pangalawa. Sa pangatlo, make sure mo lang na tama yung confirmation mo kung i-reverse pa niya yon. Okay. Now, yan yung mga yung mga move out na tinatawag, okay? Kapag ka nakita ka ng mga diretso na green na pump, yan. Pero pagka merong red, merong tandaan nyo, minimum tatlo. Katulad nito, nagiging weak na yung ating candles, yung ating movement, yung rally. Kasi big rally yung move out. Ito naman, para masukat mo yung strong, kung strong ba yung rally o hindi. Kasi kung hindi, mamaya, makikita natin yon pagka nasa na tayo. So, halimbawa, ito, demand zone, may bullish pin bar. Ayan. Tapos, nag-touch sa demand zone natin. Pagdating naman dito, tingnan nyo to. Gusto ko makita nyo. Ito, ano naman to? Inside bar. Sagutin ko na. Ngayon, kita nyo yung pangatlong candle. Kinonfirm niya na Kinonfirm niya na, oops, kung wala ko Okay, na-confirm niya yung ating pagiging bullish, kaya umangat ang market. Okay, now. Okay, ito, supply zone, pin bar. And then, pin bar din ang lumagay. Ngayon, kung mapapansin nyo dito sa pin bar nito, medyo madugo ito. Kasi yung pin bar na to, okay, yung pin bar na yan, pula nga, pero merong isang nag-green palagay ko tong candle na to, ang taas. Masasapol ba? Hindi. Kasi kung titignan mo, kung dito ang stop loss mo, hindi yan masasapol. Actually, kahit mag-stop loss ka dito sa area na to, dahil pabagsak na siya, okay, hindi pa rin yan nasapol. Although kita na kasi natin nangyari. Pero ang pinaka-safest talaga, ang lagay niya dito sa book na to, mas maganda dito yan. Okay, ang ating stop loss. Okay, pero ang nag-bounce, pin bar pa rin ang nag-bounce, guys, ha? Okay, ito yung engulfing, yung dalawang to, pero makikita nyo, ang kasunod niyan, yung bullish natin, ang kasunod, green candle. Yung bearish engulfing natin, red candle yan. Kaya nga, pagka yan, may binasag yan, pwede kang gumawa ng trend line. Nakakasunod ba, guys? Eto, pahulaan ko naman sa inyo. Anong candle to? Yung umuntog na yan. Anong candle yan? Yung umuntog sa demand zone. Guys, are you there? Anong candle to? Ang haba-haba nung isa, tapos ang liit nung isa. Okay, inside bar. Pin bar to, pwede, pero based sa dalawang candle, makikita mo na may inside bar din. Walang mali dun sa pin bar, dahil may pin bar tayo, pero kasi ako pagka ang week nasa taas, feeling ko pababa Pero kung tutuusin, bullish pin bar yan Tingnan ko nga, bullish pin bar ba yan? Parang hindi. Pula na mataas. Ito yan Pula na ganito, shooting star. Bearish yan kung tutuusin. Yung pin bar na nakita natin dito, ito, bearish to. Pero naging bullish. Ay, green pala, sorry. So, green. Ito yan. Tama, tama. Bullish, bullish. Inverse hammer pala yan. Inverse hammer. Okay, ngayon yung mga doji, minsan nagkalat ang doji.
sa supply and demand zone, senyales ko rin yun. Although, hindi siya ganun kalakas kasi undecisive ang doji. Ito, alam nyo na sagot yan. Ito ay pin bar. Nasa the demand zone natin. Pero ito, gusto ko makita, anong tingin nyo dito sa anong to? Sa dalawang bar na to? Ano yan? Inside bar, engulfing. Actually, yung iba, meron pang outside bar eh. Okay, engulfing. Wala tayong displacement dyan, Sir Rene, Ikaw, Displacement is, ang meaning ng displacement, rally. Okay? So, ayan, yung engulfing natin, example. Okay, dito, ayan, long wick tayo, puro wick ang tinira niya, pero parang inside bar din to. Okay, yan, ito yung inside bar pattern. So, nakuha niyo na yung apat, actually yan. Ito naman yung piercing candle, medyo ano yung piercing candle, ito. Kung makikita nyo, yung, bakit piercing to, ito yan guys, 50% nito, basag, tapos mas mababa siya ng kaunti. Umangat tayo, uptrend tayo. Okay, now, okay, ganito na tayo para tapusin na natin yung presentation. So, halimbawa, sa 30 minutes, naghahanap ako. Okay, dito pa lang, may nakita na ako ngayon eh. Magdadrawing ako, sabihin niyo kung anong structure muna, ha? Anong structure to, guys? 1, 2, 3. Rally base drop, drop base rally. O drop base drop. Very good. Drop base drop. Ngayon, okay, kung babasihan ko to, medyo alangan ako dito sa dalawang to. Okay. Alangan ako dyan. Pero ito ang ganda eh. Bakit? May FBG. Okay, may FBG. And then downtrend tayo. Breakup structure. May FBG dito. Okay. So, mangyayari niyan, lalagyan ko yan. Ngayon, pwedeng yung buong zone na may green ang lalagyan ko. O pwedeng ito. It's up to you, no? Yan. Medyo sasapulin lang, no? Yung inyong Pero pagkatapos niya, nakita nyo, nag-drop ito. Then, 1 and 2. Actually, na-trade ko yata ito eh. Ito yung malaking drop niya. Nakita nyo? Ngayon, coach, paano pa itong pataas na to? Okay. Medyo alangan siya. Hindi, nakita na kasi natin ang galaw. Sabi ko nga sa'yo, 30 minutes yan. Okay. Hindi niya na nirespeto pero nagkaroon muna ng green candle. Kaya tingnan mo, inside bar. Pero tingnan nyo to guys, ano nangyari? Hindi niya ni-respect. Kaya aabangan nyo yung ikatlo. Kung inside bar bullish to, dapat green candle yung magko-close dito. Pero red. Kaya sa akin, mahalaga yung ika-third candle. Hindi ka pa baka pasukin natin kaagad to. Maganda, pasukin natin yung ika-third. Kung ito ay green, pwede kang mag-long. Pero hindi niya ni-respect. And then somewhere here, ito hindi natin nakita. Anyhow, okay, tingin pa tayo. Rally. Ito, tingnan nyo, medyo invalid. Okay. Wala tayong nakitang magandang rally dyan. Okay, ito. Ang dami. Ito yung oo nga pala, sorry. Meron pa akong isang picture na Kapag ka nakakakita pala tayo guys nito, ito na yung mga imbalances. Okay, yan, ayan, yan. Yung mga inner, baka ito yung sinasabi. Normally, kung ano yung unang pinakamalapit na supply o demand zone, yun ang pwedeng untugan guys, ha? Yun ang pwedeng untugan. Okay, yung pinakamalapit. Pero pansinin nyo, dito sa area na to, okay, walang imbalances. Ito meron. Ito wala.
Kaya mas malakas pa rin itong may imbalances na demand zone natin. Okay? Baka makaligtaan ko yan eh. Mahalaga tong anong to, yung topic na to. So normally kasi gawa ng demand and supply zone and demand. Pero ano yun ba ang una? Una yung strong. Tapos syempre i-confirm nyo lang. Pero kung ano yung pinakauna, katulad nito, ito pinakauna, pwede talagang untugan pa rin niya yan. Although hindi siya malakas kasi wala siyang imbalances. Okay? So yan, katulad yan, create ng create. Pwedeng pwedeng yung breakup yung market structure natin, okay. Dito siya mag-bounce. Halimbawa, bullish ang market, nangyayari to. Ay, hindi to. Nakita mo may panibagong demand zone tapos ay dito ka papasok. Okay? Same with supply natin. O ngayon dito siya sa pangatlo pala uuntog. Kaya makikita nyo, even sa demand zone, ganyan. Ito yung liquidity naman na tinatawag. Okay? And then meron ding liquidity grab na tinitignan. Actually, ano lang yan, oh, kaya divergence yan sa RSI. Okay? Mga liquidity sweep. Okay, klaro tayo dyan. Next tayo. Dito, kung makikita nyo dito, okay, kung makikita nyo dito, teka lang ah. Ngayon, tingnan nyo to. Ito, wala siyang imbalances. Tama? May imbalances ba? Wala. Wala. Okay? Wala. Pero pagdating dito, tingnan nyo tong red na to. Ayan, yung red na yan. Ito, imbalances. Inuntugan niya. Boom. Tapos, ito pa yung iba. Kung makikita mo yung buong zone na to, yan yung zone na tinatawag din ng iba, buong zone. Yan. Kasi yung buong pula niya, kung sa higher time frame yan, tingnan mo, pupunta ako sa 4. Paano yun? Wala. Ito yung, sa 2, ayun, sa 2 siya. Sa 2 siya papasok pero walang imbalances. 1 hour siguro. 1 hour. Okay, 1 hour. Kita nyo, isang candle lang ang pula sa 1 hour. So, pasok siya sa 1 hour demand zone. Yan yung sinasabi ko sa inyo. So, pwede dito, hindi natin nakita to kasi sa 30 minutes siya nakita, pero sa 1 hour, ayan ang pinaka demand zone natin. Tinalbugan ba niya? Yes. Tapos ayun, ang taas. Okay? Ngayon, ito, ganito rin. Yan. Makikita niyo yun, yung mga talbog-talbog na yan. Mga malalakas yan. Dito, ito. Ako naman, normally, pagka nakakakita ako ng mga V na ganito, yan, yung mga V na ganyan, minsan sa 30 minutes siya nakikita. Ito pa, may nakikita ka minsan supply and demand zone sa 30 minutes pero wala sa 1 minute. Sa 30 minutes wala sa 1 hour. O meron sa 2 hours. Kaya naglalagay ako ng supply and demand zone ng 4 hours, ng 1 hour, 30 minutes. Ngayon, sa supply and demand zone natin ng Asasi, okay, Asasi supply and demand zone, pwede kang maglagay dyan ng okay. Yan, pwede kang maglagay ng 2 oras pa. Yung tinitingnan mong chart, 15 minutes, saka 30 minutes, o kaya pwede mo, ako nilalagay ko minsan 1 hour. Yan. Pero hindi na ako naglalagay sa 15 minutes. Minsan naglalagay ako sa 2 hours. So, lilitaw lahat ng 1 hour and 2 hour. Na baka hindi mo nakikita, pero dito makikita mo. Ayan, nasa 30 minutes tayo. So, ito, supply zone yan, yan pula. Ito, ang lito, ayan yung pinag-untugan, no? Yung sabi ko kanina. Sa 30 minutes, kita siya. Okay? So, lahat ba dito ay member na ng Tickmill GC? Kung wala pa, don't forget, register kayo sa Asasi link and then message nyo lang sa akin. Screenshot nyo lang. Okay? Now, may tanong? So, bukod dyan,
Okay, bukod diyan, may mga indicator tayo na puwedeng gamitin. Halimbawa, yung MACD, gawa na lang tayo ng ano, MACD, moving average. Okay, katulad nito, no? Yung crossover ni MACD, hindi, dito pala siya. Okay. Tapos, ah, kung naaral natin yung MACD nung nakaraan, panoorin niyo na lang yung video natin ng MACD. Actually, may divergence din dito ang MACD. Not really. Ito pataas, dapat pababa dito. So, hindi siya divergence itong area na to. Supply zone. Hanap tayo. Ito, okay. Nakita nyo dito ang demand zone natin na inuntugan. Medyo magulo si MACD. So, pwede natin subukan si RSI. Yung RSI din ay isa. Meron tayong RSI na gamit ng natin. Okay, ito yon. Tinatanggal ko lang ang background yan dito. I-post ko rin yung RSI na to. So, tanggalin natin si MACD. Okay. Divergence muna siya somewhere here. Okay. Bago siya umangat at inuntugan. So, ang nagbigay lang siya ng bullish trend sa atin. So, pwede nyo ring i-add kung anong indicator yung favorite nyo. And then, i-apply nyo siya. Pero mostly, ang ituturo ko ngayon is yung price action. Ngayon, meron pang isang pwede kayong gawin, guys, yung pagtingin sa volume. So, pakita ko lang sa inyo, yung untog na to, dalawang klaseng volume ang ituturo ko sa inyo ngayon. So, yung volume natin na yung normal volume, okay? So, makikita nyo, ang peak ng taas niya, ng bagsak, tsaka ng taas dito. Yung volume na yan, na malaki, no? May malaki tayong volume na nakikita ngayon dito. Yung volume na yan, nagpapahiwatig na merong big move pang mangyayari. Kaya yung untog na to, makikita natin na ano siya, strong talaga yung move na meron tayong reversal. And then meron pa tayong tinatawag na volume indicator profile. Ito siya. Okay. Yung volume profile na yan, makikita nyo dito yung peak. So, saan ako naglagay? Gawin natin gray to. Okay. Saan ako naglagay ng volume profile? Yung pinaka-recent low dito, tapos yung pinaka-high niya, sabihin natin wala ito. Ayan. Okay. Kunyari, ganyan pa lang ang nakikita nyo. Nakita nyo itong nilagyan ko ng brush, ito. Okay. So, ang ginawa ko sa volume profile, i-delete ko ulit ito para makita nyo Okay. Andyan na ako. Nag-aabang ako ng bounce sa demand zone. Tama? Kasi nakakuha tayo ng isang maganda-gandang demand zone dito sa area na to. Then ano pa ang lumitaw sa atin? Merong lumitaw na pin bar. Ito, problema pula yung pin bar, tama? Pero ang pulang pin bar, makonsider ba natin? Actually, ito siya, hanging man siya. Bearish kung tutuusin dito, Pero sabi ko nga sa inyo, nakarelay kasi ako sa week, Pagka ang week ay nandito sa taas, rejection kasi yan. Para sa akin, ni-reject niya yung area na to. Malabo, hindi na nanalo ang mga seller, kaya umangat siya. Okay? Now, tingnan nyo. Una, ang taas ng volume. Okay, so kailangan natin siyang mag-green. Kung pupunta ako ngayon ng 15 minutes, makikita ko nag-green na siya. Okay. Ngayon, gusto kong makita ngayon
ito bang area na to talaga ay high volume na pwedeng magkaroon ng reversal. So, puntahan mo lang yung volume profile indicator ato fixed range volume profile, volume base. I-click mo lang to hanggang dito, no? Pinakamaganda yung mas naming range. From here hanggang dito. Okay. Ngayon, tanggalin ko to, okay? Ang baba ng volume dito, pero ito ang pinakamataas. Dahil mataas ang volume dyan, there is a possibility na magkaroon na tayo ng reversal. Okay? Ganyang kalakas. Matagal ko nang ginagamit yung volume profile. Kahit yung mga maliliit naman na ito, mga pwede niya niyang balikan. Pero hindi yan ang tinuturo ko ngayon. Ang tinuturo natin is kung ano yung pinaka-peak, maraming movement, yan ang mga possible reversal. Kaya sakto naman, yung volume profile natin, mataas dito, andito rin yung pin bar na gumawa sa 30 minutes. Kaya, ano nangyari? Boom! Angat siya. With the help of our volume profile. Plus, syempre, yung demand zone with the confirmation ng pin bar sa 30 minutes. Nakakasunod? Can you type 3 kung nakakasunod? Okay, nakakasunod. So, backtest kayo guys. Ngayon, papadala ko na sa chat. Okay, time para magtanong na rin. Yung mga gustong magtanong, tanong nyo na, i-type or i-ano nyo sa akin. Nawala ang ating, ayan, Tickmill exclusive. So, ilalagay ko na sa Tickmill exclusive yung ating importanteng. Ang volume profile, hindi ko mabibigay ang link kasi ano siya, para siyang tools, no? Tools siya sa TradingView. May video ba? Huwag mo na gamitin ng MACD. Hindi ko, kung sanay lang kayo. MACD, meron tayo niyan sa indicator, trading indicator. Pero huwag niyo nang gamitin. Okay? Magugulo ka lang. Gamitin mo yung divergence natin. Okay? I-backtest mo siya. May divergence yung mga BIP kasi, yung mga asasiya na nasa one-on-one mentorship. Okay guys, then don't forget margin. Kung baguhan ka lang, tapos nagka-trade ka na talaga ng actual, 0.01 lang sa gold ha. Huwag mo nang itataas. Um, ano ka lang, susunugin mo lang yon. Okay? And then backtest nyo, para ma-master nyo to guys, backtest nyo. Ang iisipin nyo, paano ba gumana yung supply and demand zone? Valid ba? Bakit ba gumana? Bakit hindi gumana yung demand zone na yon? Yung iba gumagamit din ng moving average. Along the trend lang sila kung anong nakita nila sa 1 hour dahil bullish ang 1 hour sa moving average. Puro long lang ang ginagawa nila. O puro short lang yung ginagawa nila. Ganun yan. Yes, parang pullback strategy siya. Actually, kasi hinaantay mong mag-pullback siya. Hinaantay mong bumalik siya sa demand zone mo. Saka sa supply zone mo. So, similar lang din siya actually. Ngayon, yan, kaya depende yan sa mga ginagamit nyo. Okay? Depende yan sa ginagamit nyo na chart. Okay, tama. 0.25. Yan, ayan. Sa prop firm, sir, nasa risk management yan. Andun ang pinakasikreto. Tsaka yung pagdami ng trade, andun din ang sikreto. Yung iba, kung pwede niyong i-message si Sir Russell, napakarami niyang pasang accounts sa prop firm. Nagpo-post siya sa atin sa Asasi public group. Pinopost niya yung mga prop firm niya. Pwede kayo magpaturo, libre magpaturo doon. Yung mga diskarte niya. Hanapin niyo lang si Sir Russell. So guys, lampas na tayo ng 1 hour dahil talagang isa to sa magandang topic. Pero ngayon, willing akong tumanggap ng tanong. Baka may tanong kayo, itanong nyo na. Any question? May tanong po ba? O klaro naman lahat?
Kung may tanong, okay, saan ang entry? Sa supply and demand zone. Ngayon, paano ang entry? Kapag ka nakita mo na, itong sinasabi ko sa inyo, time frame, it's up to you, 15 or 30 minutes. Wala tayo talagang time. Pero ang recommended time frame ko, 30 minutes. Then, 1 hour, 2 hours, ang higher time frame mo na bias. Okay? Wag pagka bumaba ka na ng 15 minutes, ano na yun, noisy na yun. 15 minutes, pwede pa. Medyo, ano pa. Okay? Ngayon, guys, for sure, meron kayong strategy na kung kabisado nyo na, matagal-tagal na kayo nagte-trade, pwede nyong idagdag to. Pwede kayong magbawas din sa iba na alam nyo. Kasi mas simple yung strategy mo, mas malaki yung, para sa akin mas maganda yung probability. Kasi kung 10 strategy yan, pinagsama-sama mo, maguguluhan ka. Kasi ang dami mo ng criteria. Instead na ang criteria mo lang ay 3, dahil sa sobrang dami na ng strategy mo, 15, 10 ang criteria mo, hindi ka na makakapag-trade nun. O kaya, mapipilitan ka mag-trade kahit hindi pasok sa criteria. Samantalang ito, 3 plus confirmation ng isang strat o ng ano yung 3? Okay. O, para maalala nyo, yung 3 ay aggressive move, may imbalances, may breakup structure. Tapos, ano yung pang-4? Bali, 4. Kapag ka nakakita ka ng candlestick confirmation. Ano yung pang-5? May indicator kang paborito. Yun ang ginamit mo. Hindi hindi supply and demand zone like RSI. May divergence ka. MACD. Sanay kang gumamit ng MACD divergence. After MACD divergence, bullish, nakita mo, umuntog sa demand zone mo. Yun, pasok yun. Ganun siya. O kaya breakout. Nakita mo, nag-breakout siya. O pasok dun sa strategy mo. So, kailangan i-confirm. So, pinakamahalaga, ma-backtest mo siya. Pagka na-backtest mo na yan, tuloy-tuloy na yan. Okay guys, so binigay ko lahat to kung may tanong pa. And don't forget, kahit sa mga nanonood na recording, pasalamat tayo kay Tickmill sa mga ganitong webinar natin. Okay, thank you Tickmill. Tuloy-tuloy yung ating weekly webinar. Soon, meron din tayong marami rin tayong mga good news pang darating. Antabayanan nyo lang. Okay? So, I hope na-enjoy yung mga late dumating pero may tanong kayo, wala namang problema, itanong nyo lang. So, may time pa ako. So, kung klaro lahat, can you type 8 please? Ngayon, yung mga, sige, can you type 8 kung klaro lahat? Okay. Now, okay. Recap lang tayo, Recap lang tayo. So, ganun pa rin, nandun pa rin tayo sa simplified. So, kailangan lang natin ng aggressive move rally na may imbalances. Pagka nakakita na kayo doon, normally yan, matic kasi yan, meron ng breakup structure. Okay. Pagka nakakita kayo ng mga rally na may FBG, na may imbalances, malalaking mga candles yun, Pero hindi naman kailangan 3 malalaki. May isang malaki, may maliliit. Tapos, at least 3 green or red candles. Abangan mo, there is a big probability na nag-create siya ng supply and demand zone. Now, okay. Ano ang gagawin mo? Aabangan mo siyang bumalik doon. Ngayon, pagbalik doon sa zone na yon, maghahanap ka ng confirmation na magbabounce siya. Okay? Pagka nakahanap ka na ng confirmation na magbabounce siya, with our candlestick pattern, with your indicator, with your strategy, kung liquidity sweep man yan o SMC man yan, anything. Pero ang pinag-aralan lang natin ngayon is candlestick pattern. Doon ka mag-e-entry. Tapos, kung demand zone yan, ang stop loss niyan sa pinakababa. Okay? Lalagyan mo ng allowance, lalagyan mo ng gap. Hindi mismo sa zone, sa baba. Kung yan ay supply naman, dito sa taas ang stop loss mo. Make sure kaya mo yun. Kumbaga, hindi sobrang laki. Okay. Once na nandun na siya sa zone, and then may confirmation na siya doon, pumasok siya doon, nag-confirm na, uy,
reversal na. Doon ang entry. Ang isang simpleng entry, gumawa ka ng maliit na trend line sa 5 minutes or 10 minutes. Pagka binasag niya yun, okay, possible din yun. So, napakaraming confirmation. So, hahanapin mo yun. Pero ang pinag-aralan natin ngayon is yung candlestick formation. Okay? Pagkatapos nun, don't forget your risk management. Kung 0.01 ka lang, habang nagte-trade ka, every now and then, 0.01 ka lang. Hindi ka pwedeng mag 0.03, mag 0.02. Okay. Dapat, isa lang yung risk margin mo, na minamargin mo. Pagka nag-martingale ka, ewan ko kung tatagal ka. Susunugin mo yan kahit magkano pa yan. Kung nagpa-prop firm ka, mag-backtest ka, bago ka mag-exam, yung i-compute mo yan kasi ang sikreto sa prop firm, risk management. Strategy, pangalawa lang. Okay? Talagang napakahirap, masyadong mahigpit ang risk management yan. Kasi not below 5% ang drawdown mo. And then parang 10% dapat maabot mo yung 10% ng capital mo. Okay? So any more question, guys? So yun lang yung supply and demand zone natin na in-depth tutorial. I'm not sure sa mga susunod kung ano pa magiging topic ko, pero halos nabigay na natin lahat. Smart money concept. Siguro magla-live tayo na analysis. And then siguro live ano na rin, live trade para mas masaya. Okay, sabay-sabay tayong mag-trade. Kaya lang dapat papakita nyo yung account na gamit nyo is Tickmill. Ayan, yung Tickmill natin. Okay, so yung mga hindi pa nakapag-register kay Tickmill, no? Register lang kayo. Nandyan lang sa mga recorded video. Nandyan lang sa baba natin yan sa YouTube. So again, thank you guys. Anong masasabi nyo sa ating supply and demand zone natin na strategy? Alam ko maraming nag-request. Ito daw eh. Ayaw na nila ng gold batch. Nung una, paborito nila yung gold batch eh. Okay, buti may naalala ko. Don't forget din, pwede niyong i-add yung mga horizontal lines. Sa gold, every $5, yun yung horizontal line, point of interest nyo. Pwede niyong gawing 5 or 10 or 25. It's up to you. Tignan nyo, lagyan nyo. Credit yan kay Trader Sis, no? Power line na tinatawag. Si Trader Sis, yung isa sa mga kilala nating trader, kaibigan natin dito online. Meron siyang mga horizontal. Then, similar lang din yan kay Gold Batch, kaya lang masyado kasing malalaki minsan yung gap ni Gold Batch. Yan yung mga natin, support and resistance natin na predetermined na. Okay? So, pwede, actually sa gold, every $5, tignan mo, may nire-respect siya. Every $5. O pwedeng 10, every $10. O kung gusto mo, 25. Walang 15. Hindi ko gaanong gusto 15. Tignan niyo siya, gawa ka ng horizontal. Yung indicator na tinuro ko, naalala ko, sinabi. Bago tayo matapos, yan, i-share ko sa inyo yun. Sayang eh. Gusto kong makita nyo. Okay? So, yung isa nating, katulad niyan, hanapin nyo lang yung horizontal lines automatic ni Barnaby Graham. Okay? So, ayan siya. Kung ano yung latest na price. And then, ang gawin nyo ay input nyo, no, this is Asasi. Input nyo ay every 10 na lang. White natin siya. Makikita nyo kung gaano niya nire-respect. Respect, respect, respect. Respect niya, nire-respect niya ang every $10. Kita nyo yan, guys? Courtesy, pero sa normally 5 ang tinuturo nila. Okay? Pero sa akin, 10. Mas gusto ko ang 10. Yan, respect, respect. Tingnan nyo, naglaro sa $10. Respect, naglaro sa $10. Naglaro sa $10. Ito, $20 tong malaking to. Kita nyo, puro weak ang tumatama doon sa $10. Kung hindi man malapit siya. Okay, yan ang pinaka point of interest ko.
Okay guys, so na ano ba? Nakita niyo ba yung courtesy yan, ano? Courtesy yan ni Trader Sis. Iba iba lang yung pinaka-detalye nila. Okay, saka ibang more on price action din sila. So I hope guys may natutunan kayo diyan. And thank you. Biglang nagkaroon ng additional na ano, yun, no, na lesson. Coach. Sige, ano tanong? Bali kasi coach, sa every time na nag-live ka, 'di ba ang tinuturo mo sa amin yung mga technical analysis, mga ganyan. Ah, Ah, siguro gusto rin namin marinig kung paano kayo nagtitrade, anong oras ba, ano bang ginagawa ng mga trader, 2 oras lang ba magtitrade, paano ba? sige. Actually Ah, na may mention natin 'yan pag dun sa one-on-one mentorship. Okay, opo. na-mention natin 'yan. Tapos actually noon pa meron na tayong lesson 'yan, yung kill zone. Okay? May silver bullet din tayo. Tinuro natin 'yan dito sa Tickmill. Every 10 PM o 9 PM onwards. New York time naman lagi talaga ang pinakamagandang mag-trade. New York hanggang extended sa London close hanggang 2 o'clock ng madaling araw. Okay, so yan ang talaga makikita nyo ang galaw ng market ngayon hanggang mamayang 11 magalaw yan. Minsan magalaw ng 12. Ngayon sa Asian session, sa opening, magalaw din kasi opening. Yung from 6 to 9, may galaw yan. Pero patay, kung makikita nyo, raging. Matik na yan. Tapos na-discuss actually yan sa natin, sa mga kill zone sa ating session. Sa pagte-trade, depende sa strategy kasi na ginagamit. Ako, alam nyo, sa one-on-one, alam nyo, divergence trader ako. Pero ina-adapt ko itong supply and demand zone. Marunong din ako mag-harmonic, marunong din ako mag-Elliott wave. Malilito naman lahat kung kaya sabi ko nga, isang strategy at a time. Pero ang pinaka-simple lang, supply and demand zone. Pinaka-sweet spot ko na itong supply and demand zone para sa akin kung gusto niyo ng simpleng trading. Hindi lang ako, marami na nagpatunay niya na trader. Yan lang sila. Ito, bigyan ko kayo ng clue. Panuorin nyo si Trading with Pat sa YouTube. Tingnan nyo siyang mag-trade. Ah, Pwede nyo silipin. Siya lang ang may pinakasimple na supply and demand zone. Okay? Kaya Actually, Sir si Noel, para matulungan ka, kasi ang mas bihasa sa prop firm si Sir Russell. Moderator natin 'yan sa Asasi Group, hindi sa VIP sa sa main group lang natin, andun siya, message mo siya. Kasi marami siyang tip. Pero ano siya Nasdaq lang siya. Ako rin dati Nasdaq yes, lang din, coach. Okay. 930, silver bullet. Kung kabisado mo silver bullet, Nasdaq, 10 to 11 o'clock ng gabi, yon doon lang maganda. Yun lang tinatrade niya, Nasdaq. Pero ang account niya, siguro mga 5 Apex. Apex nga yung account na ginagamit niya. Okay, sir? Guys, may tanong pa? Okay, so kung wala na, okay, so thank you guys. I hope, no, magkita-kita pa tayo sa mga susunod. Ah, Pwedeng pagsimula na pairs, Euro USD, yung mga major pairs. Okay, major pairs natin. Eto guys, alam ko yung session, may binigay ako diyan eh. Eto, may papakita ako sa inyo, i-share ko lang para ibibigay ko dito sa Euro USD natin, kaya make sure yung forex session na tinatawag. Ayan, binigay ko na to eh. Ito yung magagandang mag-trade. Ayan sir, Noel, tanong mo. Ito yung sagot actually. Yan yung pagka sa Tokyo, maganda syempre, Japan pairs ka pagka Tokyo market. Kaya lang, normally ito, as per lang to, generally, accumulation, manipulation ng London market, ang New York talaga, yung distribution. Kaya yan yung malalaki ang galaw. Okay? Actually, itong 6 PM to 3 AM, yan yung general. Pero New York is 8:30 or 9:30. Depende kasi yan sa daily saving time.
Bibigay ko rin to sa GC ng Tickmill. Nakikita ninyo naman ano. So yan yung mga forex market session natin. AMD timings, yung accumulation, manipulation, and distribution. Okay guys, so thank you.